Kinuha ni Arya ang ad at kinunan ito pagkatapos ng behind the scenes. Ang kumpanya ng advertising ay hindi sinasadyang nakita ang pagganap ni Arya at labis na na-appreciate ang kanyang ugali, kaya lalo nitong pinalaki ang bilang ng mga pag-endorso. Maliban kay Arya, may 3 pang artista. Lahat sila ay nangungunang mga bituin sa internasyonal na industriya ng pelikula at ang kanilang lakas ay hindi maaaring maliitin. Nang makitang pumasok si Arya sa venue, pinalaki nila siya mula ulo hanggang paa. Pagkatapos talakayin ang ilang mga pangungusap sa Ingles, nagpunta sila sa kanilang makeup. Mula sa kanilang mga mata, kitang-kita ni Arya ang puot. Ngumiti lang siya nang walang pakialam at hindi man lang iyon isinapuso. Para sa kanila, aksidente ang pagdating ni Arya. Siyempre, hindi sila comfortable. Ang mga pagbabago ay palaging ang madilim na panuntunan sa bilog na ito. Kapag naging espesyal ka, dapat mong tiisin ang kaukulang presyon. Matagal lang nasanay si Arya sa puntong ito. Napakaganda mo. Ikaw ang uri ng kagandahang taglay ng mga tao sa China. Pinuri ng makeup artist si Arya. Dumaan ang isang artista at tinignan si Arya ng masama bago pumasok sa changing room. Tumingala si Arya at kalmadong ibinalik ang tingin sa salamin. Ang kanyang kalmadong kilos ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa makeup artist. Taos puso niyang pinuri, parang hindi ka nag-aalala sa shooting sa likod. Dahil ba tiwala siya sa sarili niyang lakas o dahil malakas siya sa background? Katulad ng dati ang ngiti ni Arya at walang makakaintindi sa kanyang iniisip. Sa isang katulad niya bilang paghahambing, ito ay napaka-stress para sa iba. Umiti lamang si Arya at hindi nagpakita ng anumang senyales ng kanilang agresibong aura. Ito ang saloobin ng isang aktor sa trabaho. Ang pagbaril sa oras na ito ay napakahalaga sa kanya. Ang isang kumpanya ng sukat ng Aoray ay may napakataas na pangangailangan para sa mga artista. Kung ipinakita ni Arya ang kanyang mukha sa internasyonal na industriya ng advertising, ito ay magiging napakagandang pagkakataon para sa kanya. Nag-aalala rin ito kung makukuha niya ang kontrata ni Aoray. Gaya nga ng sinabi ni Allen, she had to rely on herself to fight for it. Buti na lang at hindi lang siya ang nagpumilit. Sa pag-aakalang nasa tabi niya si Allen, puno siya ng lakas. Bukod sa 3 tagapagsalita, mayroon ding bagong henerasyong idolo, si Clara, nakakadebut pa lang noon, ay gustong kunan ang commercial na ito. Isa siyang contract artist ng Aoray, ngunit dahil sumali si Arya, nawala ang pagkakataong ito. Tumingin siya kay Arya na nakaupo sa harap ng cosmetic mirror. Naggangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi sa kanyang manager, anong karapatan ng isang walang pangalan na reyna ng pelikula na supilin ako? Maria ang pangalan ng manager niya at napakatalino niyang babae. Matagal na siyang nagtrabaho sa bilog at nakita na niya ang mga eksena ni Arya noon. Umiti siya, ang mga tao mula sa isang third-rate na kumpanya, tulad ng Brilliant Entertainment, ay gumagamit ng lahat ng uri ng mga pamamaraan. May kakayahan talaga ang isang artista na minsang naban na makakuha ng ganoong endorsement. At saka, talagang naglakas loob siyang agawin ang endorsement ng mga artista ni Aoray. Tila mas malaki ang kanyang ambisyon kaysa kay Caroline. Gayunpaman, talagang napakahusay ni Arya at ang puntong ito ay hindi maaaring baliwalain. Ngunit hanggat gumagamit siya ng malilim na pamamaraan, maaga o huli ay malantad siya. Masisira rin ang reputasyon niya noon, tulad ni Davina. Nang magsimula ang pagbaril, mabilis na pumasok si Arya sa isang estado ng pag-iisip. Kahit na hindi siya isang profesional na modelo ng advertising, siya ay napakasensitibo sa kamera. Higit pa rito, matapos linawin ang temang gustong ipahayag ng direktor, mabilis itong sumanib sa buong istruktura ng kwento ng patalastas. Ipinamalas ni Arya na nakalubog dito ang kanyang natatanging kakayahan. Bawat tingin sa kanyang mga mata ay nauwi sa imaheng kailangan sa commercial. Siya ay ganap na nagbago sa ibang tao. Ang limelight ng iba pang 3 aktor ay natabunan niya. Bagaman mayroong 4 na tao sa buong screen, walang alinlangan na si Arya ang pinakanamumukod tanging isa. Sa panahon ng paggawa ng pelikula, dahil sa mataas na antas ng pakikipagtulungan ni Arya, ang kanyang bahagi ay naging maayos at lubos na nasiyahan ang direktor. Lihim na nagsiselos ang ibang artista. Napakalapit nila kay Arya at kitang-kita nila ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan nila. Pagkatapos mag-film, pumunta si Arya sa harap ng direktor at magalang na nagpasalamat sa kanya. Kung tutuusin,
Kung hindi inaprubahan ng direktor ang kanyang pagganap, hindi siya magkakaroon ng ganoong magandang pagkakataon. Nagpalit ng damit si Arya at nakita niya si Allen na nakatayo sa pintuan na nakakasual na damit. May hawak pa siyang bouquet of white roses. Bakit ka nandito? Masayang naglakad si Arya na may matingkad na ngiti sa labi. Miss na kita. And I also want to see how you look when you work, malumanay niyang sagot. Anong mga mungkahi ang mayroon si Director Jones pagkatapos itong makita? Medyo. Huwag masyadong perpekto. Gagawin itong walang paraan ang ibang aktor. Hinawakan ni Allen ang kamay niya at pareho silang umalis sa shooting location. Habang nasa daan, sinabi sa kanya ni Allen ang tungkol sa balitang nakita niya. Parang maraming oras at effort ang ginugol ni DV kay Caroline. Ang balita sa bansa ay tungkol sa pagkapanalo ni Caroline sa kampyonato. Itinago lang ni Allen ang kabilang bahagi ng balita. Maraming mga tao na umatake sa kanya sa website ang nagsabi na si Arya ay nakarating sa kung saan siya ngayon sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang katawan. Siya rin daw ang kauna-unahang nakipagrelasyon sa love triangle. Gumawa pa sila ng mga peking larawan at nilalaman. Nangangahulugan ito na si Arya at Director Jacob ay nagkaroon ng hindi malinaw na relasyon. Nang makita ni Allen ang balita, ipinadala na niya ang Public Relations Department para ayusin ito. Gayunpaman, hindi niya napigilan ang galit sa kanyang puso at binigyan ng kaunting pressure ang Talagang naglakas loob silang ibuli ang babae niya. Ayaw na talaga nilang makihalubilo sa bilog na ito. Napakurap-kurap si Arya at tumagilid ang ulo para tingnan si Allen. Ganito lang. Medyo nagdilim ang malalalim na mata ni Allen. May iba pang chismis. Sa hinaharap, parami ang chismis. Ang landas na iyong pinili ay hindi madaling lakaran, lalo na sa yugtong ito. Maraming tao ang gumagawa ng mga bagay para sa kanilang sariling kapakanan. Naiintindihan ko. Kalmado pa rin si Arya. Wala siyang linawin. Ang masasamang balitang ito ay maaari lamang niyang ihatid sa hangin. Iyon ang pinakamagandang solusyon. Kapag sinabi niya ang isang bagay sa publiko, dadalhin siya upang gumawa ng isang malaking deal. Ang pinakamahusay na tugon ay ang manatiling tahimik at gumamit ng lakas upang patunayan ang lahat. Sa tabi ko, hindi ako nag-aalala. Hindi naman ako nag-aalala. Umiti si Arya at sumandal sa balikat niya. Gusto kong kumain ng noodles ngayong gabi. Niyakap siya ni Allen at hinawakan ng mahigpit ang kamay niya. Okay, walang problema. Nais nilang i-enjoy ang pinaghirapang masayang bakasyon na ito. Kung hahayaan nila ang mga taong iyon na sirain ang kanilang kalooban, ito ay masyadong masama. Sabay upo ni Daniel sa opisina niya at tinignan ang balita sa phone niya. Lalong kumunot ang noo niya. Nag-aalala ka ba kay Arya? Pumasok si Caroline na may dalang bag sa kanyang likod at ninisyan, hindi mo alam kung sino ang pinagkakaabalahan niya sa ibang bansa. Ano ang silbi ng ginagawa mo ito? Sinabi ko na rin na hindi siya maaaring malinis. Siguro noong magkasama kayo, nagkaroon siya ng affair. Matapos ang pag-aaway sa huling pagkakataon, nag-aatubili siyang pumayag na panatilihin ang bata. Kung hindi, siguradong mag-aalala si Daniel. Para maprotektahan ang posisyon ng movie queen, kinailangan ni Caroline na magtiis, tumahimik ka. Hinampas ni Daniel ang mesa at tinitigan siya. Okay, hindi ko nasasabihin. Nagkibit balikat si Caroline at pumunta sa gilid. Malinaw niyang naramdaman na nagbago ang ugali ni Daniel sa kanya. Si Daniel ay isa ring ordinaryong tao. Gaano man niya kagusto si Caroline, hindi niya kukonsintihin ang pagkakanulo nito. Nang makita niya ang balita sa internet at naisip na baka pinaglaruan ni Arya ang kanyang nararamdaman, unti-unting nanlamig ang kanyang puso. Kilalang-kilala ni Caroline si Daniel. Nang makitang wala siyang dapat pabulaanan, ikinawit niya ang kanyang mga labi at mumiti. Hindi ba't naghinala ka rin sa kanya sa puso mo? Huwag makialam sa usaping ito. Gusto kong turuan ng magandang leksyon si Arya. Hanggat hindi tinulungan ng Brilliant Entertainment si Arya sa public relations, tapos na ang kanyang reputasyon. Kampante na nag-isip si Caroline, ngunit hindi niya inaasahan na mawawala sa kanya ang lahat. Inayos ni Caroline ang kanyang katulong na gumawa ng fake news at i-frame si Arya.
Sinabi niya na noong nag-debut si Arya sa taong iyon, marami siyang utang at kailangan niyang gamitin ang kanyang katawan upang magbayad. Ito rin ang mahalagang dahilan kung bakit hindi siya nagpakasal sa kabila ng ilang taon na nakasama ni Daniel. Ipinahiwatig niya na si Arya ay isang babaeng celebrity na may magulo na pribadong buhay. Ang mga pagpapakita niyang iyon ay gawa-gawa lang niya. Kumalat ang balita na parang apoy. Nakita ito ni Arya at nagkunwaring hindi niya ito nakita. Nais lamang niyang tamasahin ang pambihirang holiday at ang iba pang mga bagay ay hindi niya isinasaalang-alang. Ngunit pagkatapos makita ang balita online, si Allen hindi napigilan. Bumalik tayo kanina. Nais niyang maalis ang bagay na ito sa lalong madaling panahon. Ayaw niyang magkaroon ng masamang impluwensya ang balita kay Arya. Hindi na kailangan, Allen. Umiti si Arya at tumalikod. Sumandal siya sa balikat niya. Alam kong nag-aalala ka sa akin, pero hindi naman ako apektado sa kanila. Hanggat naiintindihan ng mga taong sumusuporta sa akin na kasinungalingan iyon, sapat na. At saka, sinadya mong ibaba ang trabaho mo para samahan ako sa paglabas. Paano kita mabibigo? Kung babalik ako sa ganito, pakiramdam ko ay sobrang sayang. Pero may gustong sabihin pa si Allen, pero tumayo si Arya sa kanyang mga tiptoes at hinalikan ang mga labi nito. Sa ngayon, ikaw lang ang gusto kong tingnan. Gusto lang kitang makasama. Nagtaas ng kamay si Allen at yumakap sa bewang niya. Nahulog ang dalawa sa malaking kama sa likuran nila. Si Allen ay ganap na wala sa kontrol nang nasa kanyang mga bisig ang kagandahan. Walang tiyaga niyang pinunit ang damit ni Arya, naramdaman ang pagmamahal at init nito ng buong puso. Ang lahat ng iba pa ay hindi na mahalaga. Masaya silang dalawa dito na nagbigay daan sa kanila upang lubusang makapagpahinga. Walang presidente ng Dahua Entertainment dito, ni Movie Queen sa Entertainment Circle. Maaari silang yakapin at halikan hanggat gusto nila. Makalipas ang 2 araw, sabay silang sumakay sa flight pabalik ng China. Sa mga salita ni Allen, magkakaroon sila ng maraming pagkakataon na magbakasyon sa hinaharap. Ngunit kailangan ni Arya na gumawa ng plano para sa kanyang pagbabalik ngayon. Naunawaan din ni Arya ang pagiging komplikado ng sitwasyon at sumang-ayon na may pag-aatubili. Sa likod ng China, hindi pinabasa ni Allen si Arya sa telepono o dyaryo. Ayaw niyang masyadong maagang itapon nito ang sarili sa kaba. Naayos na niya ang lahat. Ang mga taong nagkakalat ng chismis ay hindi magkakaroon ng magandang panahon. Ayon sa impormasyong nakalap ng kanyang assistant, bukod sa Brilliant Entertainment at Caroline, may mga artista rin ni Auray nakasali. Idol siya ng bagong henerasyon. Siya ay anak ng direktor na namuhunan sa Auray. Maaaring gumamit siya ng ilang koneksyon sa media. Nakuha ko. Gawin natin ito sa ngayon. Pagkababa ni Allen ng telepono, tumingin siya kay Arya. Hindi ka masyadong nagpahinga sa pagbabalik. Hiniling ko sa driver na pauwiin muna kita. Napakurap si Arya. Ang kanyang mga mata ay puno ng banayad ng ngiti. Napatingin siya sa exit sign sa harap at lumabas ng pinto. Hindi niya mahawakan ang kamay ni Allen sa labas. Hindi rin niya matiis na makipaghiwalay dito. Ngunit alam niyang sa matapang na paghawak lamang nito ay makakasama niya ito sa hinaharap. Sige, uuwi na ako at hihintayin kita. Maaari niyang hulaan na malamang natutulungan siya ni Allen na harapin ang opinyon ng publiko. Matalinong pinili niyang maniwala sa kanya at hindi na nagtanong pa. Umiti siya at umalis kasama si Luna. Arya, sa tingin mo ba nagmamadali ang Big Boss na bumalik sa Dahua? Tutulungan ka ba niyang makaganti? Hula ni Luna habang nakaupo sa kotse. Bahagyang humiti si Arya at binaliktad ang pangunahing pelikulang ipinadala ng kumpanya ng advertising, siguro. Bukas ang award ceremony. Nakikita kong titigil na ang performance ni Caroline. Naisip ni Luna kung paano niya makikita si Caroline na bumagsak at nakaramdam ng ginhawa. Napatingin si Arya sa kalye sa labas ng bintana at medyo mabigat na ang takip silim. Ito ang unang pagkakataon na tumingin siya sa kalyeng ito ng napakatahimik. Bukas ng gabi, inaabangan niya ito. Ang apartment ni Caroline. Pagkapasok ni Daniel, ay naamoy niya ang amoy ng alak sa buong silid. Humiga si Caroline sa kama at mahimbing na nakatulog. Siya ay buntis pa rin, ngunit talagang naglakas loob siyang uminom ng labis na alak.
Hindi, maaaring hindi siya. Baka ang alak na nainom ng lalaking nakipaglokohan sa kanya. Nasa kamay pa rin ni Daniel ang isang ekstrang susi ng apartment. Marahil ay nakalimutan na ito ni Caroline. Napatingin siya sa babaeng nasa kama at unti-unting naging berde ang mukha nito. Nagbigay na siya ng sapat na pagpaparaya at pagkakataon. Pero hindi na nakatalikod si Caroline. Hindi na nila maibabalik ang nakaraan. Since that was the case, wag mo siyang sisihin sa pagiging walang awa niya. Binuksan niya ang phone ni Caroline at binanggit ang numero ni Quentin sa contact list. Sa tuwing makikipag-ugnayan si Caroline kay Quentin, maingat niyang tatanggalin ang mga record, ngunit palaging may mga pagkakataong hindi siya makalabas. Nagpadala si Daniel ng isang tao upang suriin ang impormasyon ni Quentin at nalaman na isa lamang itong mayamang negosyante na nasa gilid ng entertainment circle. Ngunit sa mundong ito kung saan maaaring gamitin ang pera para manggulo, mas marami siyang koneksyon sa entertainment circle. Gayunpaman, mas alam ng mga lalaki ang intensyon ng mga lalaki. Hindi niya talaga magustuhan si Caroline. Kaya lang na-infatuated siya sa figure niya. Kung mabibigyan siya ni Daniel ng mas magandang babae. Alam ko ang tungkol sa inyo ni Caroline. Gusto kitang makita. May ebidensya ako na may relasyon kayo. Kung ayaw mong malaman ng buong mundo ang tungkol sa relasyon nyo, mas mabuting makipagtulungan ka sa akin. Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Naglakas loob akong matulog sa iyong babae. Hindi ako natatakot na ma-expose. O, muntik ko nang makalimutan. Dinadala niya pa rin ang anak mo. Ngumiti ng mali siya si Quentin sa kabilang side ng phone. Nagsindi siya ng tabako at buong pagmamalaking sinabi, "Go expose yourself." Ipaalam sa mga mamamahayag kung paano kayo niloko. Naikuyom ni Daniel ang kanyang mga kamao. Parang may naghukay ng butas sa puso niya. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay nagnanais na siya ay patay na. Ipahayag ang iyong mga kondisyon. Hindi ko na kailangan si Caroline. Magagawa mo ang lahat ng gusto mo sa kanya sa hinaharap. Isa lang ang kondisyon ko. Gusto kong maging tagapagtanggol ka ng Brilliant Entertainment at tumayo sa panig ng Brilliant Cooperation ng walang kondisyon. Umiti si Quentin at sinabing babae lang siya. How dare you negotiate sa akin ng ganito? Hindi ka ba pumapayag? Kumunot ang noo ni Daniel. Kung ganoon ang kaso, mawawalan siya ng bentahe. Sumasang-ayon ako, ngunit kailangan ko pa ng isa pang tao, Arya. Hanggat pinapunta mo siya sa aking kama, ipinapangako ko sa iyo na bibigyan kita ng isang kasiyasyang sagot. Ano? Masyado kang matakaw. Naikuyom ni Daniel ang kanyang mga kamao. Tinapakan ng mga salita ni Quentin ang kanyang pride. Hindi sapat ang isang Caroline at kailangan pa rin niya si Arya. Nakinig si Daniel sa sumunod na sinabi ni Quentin at tumahimik. Anyway, iniwan ka na ng dalawa. Ano ang ayaw mong gawin? Kinagat ni Daniel ang kanyang mga ngipin at puno ng puot ang kanyang mga mata. Sige, sumasang-ayon ako sa iyong mga kondisyon, ngunit gusto kitang makilala at makausap. Alam ni Daniel na napakatuso nitong si Quentin. Ayaw niyang mawalan ng anumang benepisyo. Naman! Binaba ni Daniel ang telepono. May narinig siyang yabag sa labas. Dali-dali niyang binuksan ang pinto at nakita niya si Caroline na nagbuhos ng tubig sa kusina. Gising ka na? Matamang tumingin sa kanya si Daniel. Malamig ang tono niya. Ikaw, G. Daniel. Hindi ka ba natulog? Ginising ba kita? Medyo nauuhaw ako. Suot ni Caroline ang pajama na binigay sa kanya. Siya ay tumingin maamo at kaibig-ibig. Pumasok si Daniel sa guest room na malamig ang mukha. Pinagmasdan siya ni Caroline na umalis at ang mga mata nito ay puno ng kalupitan. Narinig niya ito kanina sa pinto. Hindi man niya kilala kung sino ang kamiting ni Daniel, malinaw niyang narinig ang pangalan ni Arya. Kinabukasan, nawala si Daniel ng isang araw. Hindi niya sinagot ang telepono. Palihim na nakahanap si Caroline ng isang private detective na susundan siya. Nalaman niyang nakikipagkita siya kay Quentin at nakipagkasundo siya. Ibigay mo sa akin ang kasunduan na pinirmahan nila. Doblehin ko ang presyo para sa iyo. Naramdaman ni Caroline na may mali. Nang hapong iyon, nakakuha siya ng backup na kopya ng kasunduan ni na Quentin at Daniel. Nang makita niya ang laman ay naduduwal siya.
Hindi niya inaasahan na ganoon na lamang ang atensyon ni Daniel dito. Ipinagbili siya ni Daniel at si Arya para sanain ang mga bagong empleyado ng kumpanya. Gayunpaman, hindi ganoon kadaling lokohin si Quentin. Sa hinaharap, si Daniel ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Lahat ng babaeng artista na nilagdaan ng Brilliant Entertainment ay malamang natatahakin ang landas ng hindi nakasulat na mga patakaran. Malamig na umiti si Caroline at itinago ang kasunduan. Hindi siya nag-aalala tungkol sa kanyang kinabukasan. Ang Golden Spear Award at kontrata ng EE na makukuha niya ay ang kanyang kalasag. Si Arya naman, ibebenta siya ni Daniel. Lahat ng naisip niya ay perpekto at walang kamali-mali. Habang dinadala ng balita ng media ang kapaligiran ng Golden Spear Movie Festival sa pinakamataas na punto, ang pinakamahalagang seremonya ng parangal ay magsisimula na. Si Arya, bilang panauhing pandangal, ay naghihintay sa makeup room para makapasok. Biglang tumakbo si Luna dala ang phone niya. Arya, alam mo ba kung sino ang makakasama mo sa red carpet mamaya? Tiningnan ni Arya ang galit at ayaw niyang ekspresyon at kumunot ang noo. Quentin, ang matandang pervert ang natulog kay Caroline. Ano ang dapat nating gawin? Siguradong may palihim na nag-ayos nito. Naiinis si Luna nang maisip niya ang ginawa nito. Kung si Arya ay sumama sa kanya sa red carpet, tiyak na magkakasama ang mga upuan. Kung makakasama niya ang taong iyon buong gabi, ito ay isang pagpapahirap. Kakausapin ko ang mga organizer. Hindi na kailangan. Napakurap si Arya at tumingala kay Luna. Poprotektahan ko ang sarili ko. Nakakita siya ng isang peres ng satin gloves mula sa wardrobe sa tabi niya at nilagyan ng maliliit na marka ang kanyang pulso na may honey powder at lipstick. Parang allergic siya. Ikaw ang matalino. Kaswal na kinuha ni Arya ang kanyang telepono at nakita ang pinakabagong balita sa entertainment. Panayam iyon kay Caroline sa labas. Miss Caroline, balita ko natanggap mo na ang 3 taong kontrata ng EE Economic Company. Ano sa tingin mo? Miss Caroline, isa ka sa mga nominado para sa Best Female Lead ng Golden Spear ngayong gabi. Sa tingin mo mananalo ka ng award? Napangiti si Caroline nang may pagmamalaki sa harap ng kamera. Ginagawa ko lang ang lahat para makapagpakita ng magandang palabas. Ang lahat ng iba pa ay may maraming swerte. Marami pang magagaling na artista kaysa sa akin. Halimbawa, si Arya na nasa Brilliant Entertainment noon. Ngunit si Arya ay hindi nakakuha ng anumang nominasyon para sa anumang mga parangal sa oras na ito. Pinapatunayan ba nito na mas malakas ka sa kanya? Hindi direktang sinagot ni Caroline ang tanong na ito. Sa halip, umiti siya at sinabi. Noon, kami ni Arya ay napakabuting magkaibigan. Malaki ang naitulong niya sa akin. In the future, I also hope that she can develop better. Tila siya ay talagang isang maamo at mapagmahal na babae. Nang marinig ni Luna ang ilang salitang ito, nagalit siya na hindi siya makahinga. Napakawalang hiya. Sino ang humarang sa amin noon? Sinasabi niya pa rin ang mga mapagkunwari niyang salita ngayon. Alam ng mga reporter na hindi totoo ang sinabi niya. Pero naging ganito ang entertainment industry. Kailangang pag-usapan ito ng mga mamamahayag. Nagamit lang ni Caroline ang puntong ito. Ngayong dumoble na ang kanyang halaga, kung sakaling makuha niya ang award ngayong gabi, mas magiging mayabang siya. Ang industriyang ito ay patuloy na nagbabago. Ang dating dumi ni Caroline ay matatakpan ng kaluwalhasyan ng pagkapanalo ng parangal. Ngunit ang saligan ay kailangan niyang manalo ng Best Female Lead Award ngayong gabi. Hindi na pinansin ni Arya ang balita at inaliw si Luna. Huwag kang mag-alala sa kanya. Dapat tayong maghintay at manood. Nakita ni Luna kung gaano siya kalmado at mariing tumango. Arya, gawin mo ang iyong makakaya. Ito ang unang pagkakataon na gumawa si Arya sa publiko pagkatapos maranasan ang mga tsismis na iyon. Matapos makapanayam ng mga mamamahayag si Caroline, tiyak na darating sila at pahihirapan si Arya. Bilang karagdagan, ang kanyang kasama sa red carpet ngayong gabi ay si Quentin. Para bang sinasalubong ng langit si Arya. Gayunpaman, mas alam ni Arya kaysa sa sinumang napunta siya sa hakbang na ito ngayon hindi dahil sa anumang mga dumi o hindi sinasabing mga patakaran.
Ang pagdurusa na kanyang dinanas at ang mga luhang kanyang ibinuhos ay magiging matibay na pundasyon sa hinaharap. Kahit siraan siya ni Caroline, hindi siya matatakot. Sa kabilang banda, nakatanggap din si Allen ng balita na maglalakad si Arya sa red carpet kasama si Quentin. Medyo nagdilim ang malamig niyang mga mata. Bantayan mo siya. Kung hindi siya kumilos sa likod niya, umatake ka agad. Nay. Ese. Eli. Pinanood ni Allen ang live broadcast sa Z. Dahan-dahang bumaba ng sasakyan si Arya na naka-night dress. Maganda at maamo ang kanyang ngiti. Ang maselang brilyante na kwintas ay umakma sa kanyang maputing balat. Gayunpaman, mayroon siyang pares ng satin gloves sa kanyang mga kamay. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang medyo may edad na lalaki na nakasuot ng kulay abong suit. Nang gusto niyang lapitan si Arya, ipinakita niya ang kaguluhang ekspresyon. Ngumiti si Allen. Mukhang nakagawa ng paraan ang kanyang matalinong asawa para harapin ito. Ngumiti nang mapagbigay si Arya at magalang na nakipag-chat sa mga reporter. Biglang sumugod ang 3 hanggang 5 reporter at itinaas ang mic para sumigaw. Sa tingin mo ba si Miss Caroline ang mananalo sa Golden Spear Female Lead ngayong gabi? Nakapirma na siya sa gig contract. Patuloy ka bang mananatili sa Brilliant Entertainment at makuha ang puso ni Danielle Parker? Ngumiti ng masama si Quentin sa gilid. Handa siyang makitang pinapahiya ni Arya ang sarili. Hinintay niyang humingi ng tulong sa kanya si Arya. Lalong nakakalito ang mga tanong ng mga reporter, ngunit hindi man lang nabawasan ang ngiti sa mukha ni Arya. Kalmado siyang tumingin sa mga reporter. Ako ang panauhing pandangal na imbitado sa seremonya ng paggawad ngayong gabi. Bawat nominado na artista ay sobrang kaya. Sa tingin ko ang tanong na ito ay nagbibigay din ng sakit sa ulo ng mga hukom. Dapat tanungin niyo si Mr. Quentin. Ako di. Biglang binato sa kanya ang tanong. Nagbago ang ekspresyon ni Quentin. Napatingin siya sa mikropono na nakataas sa kanya sa isang iglap at hindi alam kung paano magsalita. Noong una ay gusto niyang makita si Arya na nalilito kung ano ang gagawin matapos tanungin. Pagkatapos, sinamantala niya ang pagkakataon para tulungan siya. Pero ngayon, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ngumiti siya ng alanganin. Ito ay kasalukuyang sikreto. Hindi namin ito maibubunyag. Napabuntong hininga ang mga reporter at nagpatuloy sa pag-atake kay Arya. Dahil masyadong opisyal ang reply ni Quentin, walang kwenta ang panonood. Miss Arya, may tsismis na ang isang malaking shot sa industriya ay tumutulong sa iyo mula sa likod. Maaari ko bang itanong kung mayroon kang anumang sagot? Hindi nagpakita ng anumang pagkainip si Arya nang marinig niya ang mga walang basehang tanong na ito. Instead, she said lightly, masasabi ko lang na lahat ay may kalayaan na ipahayag ang kanilang mga pananaw. Hindi ako magbibigay ng anumang matinding tugon dahil dito. Naniniwala ako na nakikita ng mga fans ko na nagkakagusto sa akin ang totoo. Isa akong public figure. Pananagutan ko ang aking mga salita at kilos. Sana lahat ay may kakayahan na makilala ang tama at mali. Sana rin ay makapag-focus ang lahat sa film festival. Salamat! Dahil sa sagot ni Arya, hindi nagkamali ang mga reporter. Hindi niya piniling magpanggap na kaawa-awa o tanungin ng matuwid ang mga reporter. Sa halip, pinili niya ang isang napakamakinis na paraan upang sagutin. Hindi niya sinisisi ang sinuman para sa kanilang mga komento sa internet. Ang ganitong uri ng pagpaparaya ay hindi isang bagay na kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Ang kanyang mahinahong pagganap ay ang pinakamahusay na sagot. Kahit sinong may mga mata ay makikita ang kanyang kakaibang alindog mula sa loob palabas. Hindi maiwasan ng mga tao na maakit sa kanya. Inalis lahat ng mga reporter ang kanilang mga mikropono. Kung patuloy silang panghahawakan sa tanong na ito, lalabas na sila ay masyadong kulang sa kalidad. Mas mainam na kumuha ng ilang mas magagandang larawan ni Arya. Napatingin si Quentin kay Arya nang may paghanga. Tama siya. Ang babaeng ito ay mas matalino kaysa kay Caroline. Kung makukuha niya siya, marami ng eksena ang naisip ni Quentin sa kanyang isipan. Hindi ko akalain na magiging mas perpekto ka sa inaakala ko. Nakakadiri ang didisgist na pagnanasa sa kanyang mga mata. Magalang na pinirmahan ni Arya ang kanyang pangalan at hindi pinansin si Quentin habang naglalakad siya patungo sa venue.
Mumuso si Quentin nang makita niyang tinanggihan siya ng napakalamig. Mabilis siyang naglakad pasulong. Hindi mo pa rin alam, di ba? Ibinigay ka na sa akin ang dati mong manliligaw na si Daniel. Mas mabuting maging masunurin ka. Kung hindi, sisiguraduhin kong wala kang mapupuntahan sa entertainment circle. Hindi maiwasan ni Arya na mapatingin sa kanya nang marinig siya. First of all, I don't think Daniel has right to control my life. Pangalawa, seryoso ka ba sa sinabi mo? Anong ibig mong sabihin? Kinuha ni Arya ang kanyang phone mula sa kanyang handbag at pinatugtog ang sinabi ni Quentin gamit ang recording pen. Nagre-record ka. Bigay mo sa akin dali. Sa sobrang pananabik ni Quentin ay gusto niya itong sunggaban. Napaatras ng kalahating hakbang si Arya at inihayag ang lipstick na inilapat niya sa kanyang pulso ng maaga. Kung lalapit ka pa sa akin, ihahagis ko ang recording pen sa mga reporter doon at isapubliko ang iyong masasamang intensyon sa publiko. Tingnan natin kung sino ang walang mapupuntahan. Ikaw, Mr. Quentin, ingatan mo ang sarili mo. Napalingon si Arya at hindi siya pinansin. Walang mapaglabasan ng galit si Quentin. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si Arya na hindi siya makalapit sa kanya. Kinailangan niya ng labis na pagsisikap upang ayusin ang paglakad niya sa red carpet kasama niya, ngunit ngumisi siya. Ayos lang. Marami tayong oras. Nasa sulok ang upuan nila ni Arya, pero magkatabi pa rin sila. Sa oras na iyon, matatakot ba siya na hindi siya makikinig? Ngunit bago niya maisakatuparan ang plano, naglakad ang mga tauhan sa harap ni Arya. Miss Arya, nagbago na ang upuan mo. Please follow me. Ano? Saang departamento ka galing? Nakita ni Quentin na nasira ang magandang bagay at nakaharang sa daan ni Arya sa galit. Kinuha ng staff ang kanyang work permit. Mr. Quentin, ito ang arrangement mula sa itaas. Galit na galit si Quentin kaya nagangalit ang kanyang mga ngipin, ngunit hinayaan lang niyang umalis si Arya. Naman, may malaking boss sa likod ni Arya na tinutulungan siya. Mabangis na dumura si Quentin. Tigilan mo na ang pagpapanggap na malinis. Hindi niya akalain na ang taong tumutulong kay Arya na ayusin ang mga bagay na ito ay ang presidente ng Dahua, si Allen Jones. Kung alam niya, siguradong pagsisisihan niya ang ginawa niya ngayon. Nang makaupo na si Arya, nakaupo lang si Caroline. Lumingon siya at nakita niya si Arya sa row sa harap niya habang si Quentin naman ay nasa kanto sa kabilang side. Hindi niya maiwasang sumimangot. Hindi kaya nabigo si Quentin? Hindi niya dapat palalampasin ang pagkakataong makasama si Arya. Nang maisip niya ang hindi alam na kasunduan, gusto ni Caroline na maghintay upang makita ang nasirang reputasyon ni Arya at makukuha niya ang lahat ng kaluwalhatian at maging bagong reyna ng pelikula sa entertainment circle. Makalipas ang kalahating oras, tatanggap siya ng Best Female Lead Award mula kay Arya. Ito ay isang bagay na espesyal niyang hiniling kay Quentin na ayusin. Gusto niyang makita ang naguguluhan at galit na pagmumukha ni Arya. Kaya niyang agawin si Daniel at pati na rin ang movie queen. Nakatadhana si Arya na walang makuha at ipagkanulo ng lalaking pinakamamahal niya. Ito ang pagkakaiba sa kanilang mga kapalaran. Napakabilis, nagsimula ang award ceremony sa venue kung saan nagtipon ang mga bituin. Susunod, anyayahan natin ang aktres na si Miss Arya at ang sikat na direktor, si Mr. Jacob Swan, upang ipahayag ang parangal. Tumayo si Arya na may kalmadong ekspresyon at matikas na naglakad papunta sa stage. Tumingin siya kay Jacob at tumango. Tumayo silang dalawa sa harap ng microphone at humarap sa lahat ng bisita at reporter. Kasalukuyan. Nakasuot si Arya ng damit na inorder ni Allen na customized para sa kanya. Nakatayo sa ilalim ng liwanag na kristal, napakaganda niya. Ang kanyang balat ay kasing puti ng mga perlas. Kung ikukumpara sa paraan ng pagtayo niya sa entablado at pagtanggap ng parangal, mas may kakaiba siyang alindog. Nakaharap sa hindi mabilang na mga kamera, mas malinaw ang isip ni Arya kaysa dati. Malayo pa ang lalakbayin niya. Hindi talaga siya makawala dahil sa hamon na nasa harapan niya. Inaasahan ko pa rin na makatrabaho si Arya. Kung hindi, sa tingin ko ay hindi kumpleto ang buhay ko sa pelikula, kalahating pabirong sabi ni Jacob. Makikita sa kanyang mga salita na sigurado siya sa kakayahan ni Arya. Salamat, Director Swan.
Inaabangan ko rin. Sa puso ko, ikaw ang pinakamahusay na babaeng lead sa industriya ng pag-arte. Mangyaring bigyan sila ng award. Magalang na binigay ni Jacob ang kanyang upuan at pinahintulutan si Arya na magkaroon ng mas maraming pagkakataon na magpakita ng sarili. Ngumiti pabalik si Arya at dinampot ang napakagandang gintong sobre. Susunod, gusto kong ipahayag ang pinakanakasisilaw na parangal ngayong gabi, ang pinakamahusay na babaeng lead sa Golden Spear Awards ngayong taon. Tumigil sandali si Arya, pakitingin sa malaking screen. Sa hugis parihaba na screen ay lumitaw ang isang pelikulang gawa at isang clip ng pelikula, pati na rin ang mga pangalan at kinatawan ng mga gawa ng bawat babaeng lead. Umupo si Caroline sa kanyang upuan at proud na itinaas ang kanyang ulo habang nakatingin sa screen. Naghihintay siya sa entablado para matanggap ang parangal at naisip na niya ang mga linya para ipahiya si Arya. Ngunit bago niya magawa, makita ang kanyang sariling pangalan, ang screen ay nagyelo. Ang Best Female Lead ay nagbago mula sa orihinal na 5 artista sa 4. Tinanggal ang pangalan niyang Caroline. Sumabog si Caroline sa lugar. Ano ang ibig sabihin nito? Malinaw na nakatanggap siya ng imbitasyon sa nominasyong Best Female Lead. Bakit may mangyayari sa moment ng award? Siguradong naglalaro ito ni Arya. Gayunpaman, ang boses ni Caroline ang nakakuha ng atensyon ng lahat. Nakatuon lang siya sa pagtatampo at hindi niya napansin na si Quentin na nasa kabilang side ay inanyayahan na ng mga tauhan na umalis sa kanyang upuan. Nasa stage pa rin sina Arya at Jacob. Malinaw na mayroon akong nominasyon, bakit naging 4 na tao? Nakita ni Caroline na naging bula ang tagumpay na abot kamay niya. Paano siya upo roon at maghintay sa kamatayan? Sa oras na ito, lumakad ang host. Lahat, pakiusap. Dahil nakakuha ng maraming atensyon ang movie festival ngayong taon, mahigpit na ipinapatupad ng mga organizer ang proseso ng pagpili, nagsusumikap na maging patas at publiko. Gayunpaman, 10 minuto ang nakalipas, nakatanggap kami ng hindi kilalang email. Ang isang tiyak na hukom at isang babaeng bituin ay nagkaroon ng hindi tamang relasyon at pinakialaman ang listahan ng pagpili ng film festival. Ngayon, natuklasan namin ito sa tamang panahon at binago ang mga resulta. Miss Caroline, ayon sa mga kondisyon ng pagpili, wala kang mga kwalifikasyon upang lumahok sa pagpili. Mangyaring pumunta sa backstage at tanggapin ang investigasyon. Sa pagkakataong iyon, nagkakagulo ang mga manonood. Ito ang pinaka-hindi kapanipaniwalang eksena na naganap sa loob ng 21 taon mula noong ginanap ng film festival ang kaganapang ito. Ang babaeng lead na may pinakamataas na tsansa na manalo ng parangal ay inihayag na walang karapatang manominate. Ang babaeng lead na nagkaroon ng hindi tamang relasyon sa mga judge ay si Caroline. Kakapirma lang niya sa GE. May kinalaman din kaya ito sa bagay na ito. No wonder she dared to break up with Daniel in a high-profile manner. May bago na pala siyang backer. Nagpapakita lang siya sa harap ng mga reporter. Ngayon siya ay tulala. Sinenyasan ng host ang staff na kunin si Caroline para matuloy ang award ceremony. Ngunit si Caroline ay parang biglang ginawa. Malakas na sigaw niya. Impossible. Kayo siguro ang sadyang nanakit sa akin. Si Arya ba yun? Bitawan mo ako. Gusto ko kayong kasuhan. Akin ang award na ito. Ibinigay niya ang lahat kapalit ng mga kaganapan ngayon. Ngunit dahil sa isang pangusap mula sa mga taong ito, mawawalan siya ng titulong Jinx Movie Queen. Impossible. Pagtingin sa nakakalokong ekspresyon ni Caroline, napaatras ang mga tao sa paligid niya, ayaw makisali. Umalingaw-ngaw ang sigaw niya sa buong hall. Kung ikukumpara sa kanyang nakakabaliw na hitsura, si Arya ay kalmado. Bahagya lang siyang umiti at pinanood si Caroline na naglalakad sa gilid ng bangin. Napabuntong hininga ang host, Miss Caroline, please understand the reality. Ang mga organizer ay hindi nais na isapubliko ang video sa hindi kilalang email sa publiko. 1 month ago sa Red Forest Hotel, dapat magkaroon ng malalim na impresyon. Mangyaring sundan ang staff sa backstage para makatanggap ng investigasyon. Mangyaring magpahinga ng 10 minuto. Ang award ceremony ay ipagpaliban mamaya. Kung totoo ang pagsisiyasat, ang mga organizer ay hihingi ng paumanhin sa publiko at isapubliko ang dahilan at ebidensya ng insidente. Nangahas ang mga organizer na gawin ito,
ibig sabihin ay mayroon silang matibay na ebidensya. Ang mga pamamaraan ni Caroline ay talagang napakababa. Ginamit niya ang katawan niya para makaakyat sa taas at sinabuyan pa ng maruming tubig si Arya. Ang ganitong uri ng babaeng bituin ay hindi karapat-dapat na manalo ng isang parangal, at hindi rin siya karapat-dapat na makakuha ng anumang mapagkukunan ng drama. Nagtataka ako kung bakit ang mga thread na iyon sa internet ay palaging nagwiwisik ng maruming tubig kay Arya. Siya siguro ang may gawa nito. Noon, siya rin ang nakialam at naging sanhi ng pagtigas ni Arya at ng Brilliant Entertainment. Hindi maganda ang acting skills niya. Kaya niya talaga. Ang ganitong uri ng tao ay dapat tratuhin ng maayos. Masyado akong curious kung gaano kasabog ang video sa email. Napuno ng ingay ng diskusyon ang buong bulwagan. Tumayo si Caroline sa pwesto at galit na nakatitig kay Arya sa stage. Siya ay napakaliwanag at maganda. Ang orihinal na plano ni Caroline na tanggapin ang tropeo mula sa kanyang mga kamay ay ganap na nabigo. Baka wala na siyang pagkakataong makatanggap pa ng mga eksena. Siya ay nawala. Talo na siya sa katahimikan ni Arya at sa katalinuhan ni Arya. Ikaw ang may gawa nito, tama? Binuhat ni Caroline ang kanyang palda at sumugod kay Arya, ngunit pinigilan siya ng mga tauhan at mga security guard sa kalagitnaan. Napatingin si Arya sa kanya. Walang nikatiting na ripple sa kanyang mga mata. Parang inaasahan na niya ang eksenang ito. Wala akong kailangang gawin. Ito ang katotohanan. Ang nangyari sa sandaling ito ay ang lahat ng kasalanan ni Caroline. Ang taong umakyat sa kama ni Quentin ay siya mismo. Ang taong pumirma ng kontrata sa gig para tanggalin si Daniel ay siya rin mismo. Caroline, tapos na ang acting career mo. Natigilan si Caroline. Nangingilid ang mga luha sa kanyang pisngi. Ngumiti siya ng nakakaloko. Naging itim ang kanyang paningin at nawalan ng malay. Nauwi na naman sa kaguluhan ang eksena. Walang nakakaalam kung sino ang sumigaw. Dugo. May dugo sa damit niya. Hindi siya maaaring buntis, tama? Ipadala mo siya sa ospital. Bumagsak si Caroline mula sa ulap sa magdamag. Kinumpirma ng ospital na siya ay buntis. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nalaman niyang parang impyerno ang mundo para sa kanya. Maliban kay Arya, walang gagamit ng ganitong paraan para maghiganti sa kanya. Nagkataon, 10 minuto bago ang award ceremony, nakita ng mga organizer ang email. Nang maisip ni Caroline na malapit na siyang magtagumpay, tuluyang nasira ang pangarap na ito. Dahil sa paggawa lamang nito ay hindi na magkakaroon ng pagkakataon si Caroline na tumalikod. Dahil sa interlude na ito, naging biro ng buong entertainment circle si Caroline. Matapos mabilis na ayusin ng mga organizer ang proseso, pinalitan nila ang sobre sa kamay ni Arya. Ang Best Female Lead winner ay isa pang aktres na nagngangalang Iris. Pagkatapos noon ay bumalik na si Arya sa kanyang upuan. Normal lang ang ekspresyon niya at hindi siya apektado sa komedya kanina. Nang makaalis si Quentin sa backstage, tiningnan niya si Arya mula sa malayo. Tanging takot lang ang naramdaman niya. Anong uri ng kapangyarihan ang mayroon siya sa likod niya at hanggang kailan siya magtitiis para sa huling nakamamatay na suntok? All this time, hindi siya naiintindihan ng outside world. Ang mga alingaw na pumuno sa kalangitan at ang sitwasyon kung saan natugunan niya ang lahat ng uri ng mga hadlang ay hindi nagparamdam sa kanya ng pagkatalo. Siya ay naghihintay para ngayong gabi. Hindi niya alam kung anong uri ng ebidensya ang nakuha ng mga organizer at itinanggi ang lahat ng mga katanungan. Dahil sa kanyang posisyon sa entertainment circle, walang malaking pagkawala. Ngunit kung ang bagay ay nalaman ng iba sa hinaharap o ginamit ni Arya ang ebidensya para banta siya, tiyak na hindi niya ito pakakawalan. Ang mga sumusunod na parangal ay naibigay ng napakamabagal. Sa pagtatapos ng seremonya ng parangal, ang host ay nagsagawa ng isang pansamantalang talumpati ng host at sinabi sa buong madla. Ayon sa request ng organizers, nagdagdag tayo ng award ngayong gabi, ang Best Contribution Award. Ang parangal na ito ay seryoso ring pinag-uusapan at pinagdesisyonan ng mga hukom. Ito ay ganap na patas. Susunod, inaanyayahan namin ang presidente ng Auray Entertainment, si Miss Melinda Carter, na ibigay ang parangal. Nandito rin si Melinda Carter. Ang Golden Spear Festival ngayong taon ay talagang kakaiba sa iba.
Inimbitahan ng opening night ng red carpet ang presidente ng Dahua, Alan Jones, at ang award ceremony ngayon ay inimbitahan muli si Melinda Carter. Bagamat ang Auray ay isang second-tier entertainment company, ang SA nitong si Melinda ay isang maalamat na figure sa industriya. Isa siyang diamond tycoon na nakatutok sa kanyang kagandahan at lakas. Magandang gabi, manood ka muna ng scene. Si Melinda, na nakasuot ng checkered dress, ay namumukod tangi sa mga babaeng artista. Bilang presidente ng brokerage agency, ang kanyang figura at kagandahan ay hindi bababa sa iba pang celebrity. Sa isang iglap, dimmed ang mga ilaw sa buong venue. Nakatuon ang mata ng lahat sa nag-iisang malaking screen na nakasindi, kasama na si Arya. Pero nang marinig niya ang background music ng pelikulang iyon, natigilan siya. Ito ang eksena ng una niyang pelikula, dahil napakahalaga sa kanya ng pelikulang iyon. Pagkatapos, pinatugtog sa screen ang mga pelikulang kinabibilangan niya at sa huli ay ipinalabas pa nito ang panayam ng reality show, Behind the Scenes. Halos tumigil ang paghinga ni Arya. Si Arya yun? Ang ganda talaga ng acting niya. Umalingaw-ngaw ang mga usapan sa kanilang paligid. Muling lumiwanag ang spotlight. Hinawakan ni Melinda ang card at pinalibutan ng tunog ang buong venue. Ngayong gabi, kumikinang ang mga bituin. Maraming mahuhusay na bituin ang tumayo rito at nanalo ng hindi mabilang na palakpakan, ngunit ang parangal na inihahayag ko ngayon ay may napaka-espesyal na kahulugan. She is a very professional actress. Ang kanyang mga papel sa mga pelikula ay nag-iwan ng napakalalim na impresyon sa amin. Dahil na rin sa kanyang pagbabalik, nakita namin ang pagsusumikap at pagpupursige ng mga artista sa pelikula. Siya si Arya. Sa ilalim ng entablado, sa medyo tahimik na upuan, dahan-dahan ang tunog ng palakpakan. Best Contribution Award. Hindi pa ito nangyari sa kasaysayan ng Golden Spear Festival. Masasabing nasira na ni Arya ang record. Siya ay parehong nasasabik at nagulat at biglang hindi alam kung ano ang gagawin. Sa wakas, dahan-dahan siyang tumayo sa ilalim ng paalala ng staff sa tabi niya. Nang patuloy na sumisikat ang liwanag sa kanya, pakiramdam niya ay hindi makatotohanan ang bawat hakbang niya. Bagaman wala siyang anumang obra na makakasali sa kompetisyon ngayong taon, nakita ng lahat ang kanyang trabaho. Pumasok siya sa internasyonal na industriya ng pelikula sa pamamagitan ng mga pelikula at nakatanggap ng nagkakaisang pag-apruba ng mga internasyonal na direktor. It was also through her path of comeback na sinabi niya sa amin kung ano ang tunay na karakter ng isang tao sa pelikula. Arya, salamat sa iyong pagsusumikap para sa pelikula. I also hope that you can produce better works after your comeback. Ipinasa ni Melinda ang mikropono kay Arya at lumipat sa gilid. Tumayo si Arya sa stage. Napuno ng nerbiyos at pananabik ang kanyang isip. Hindi niya inaasahan ang hakbang na ito at hindi niya akalain na magkakaroon siya ng pagkakataong tumayo muli dito. Ang resultang ito ay nagpakilo sa kanya ng labis na gusto niyang umiyak. Kaya ang yugtong ito ay napakalapit sa kanya. Tumingin siya sa kamera at ngumiti, salamat sa mga judges sa pagbibigay sa akin ng award na ito. Patuloy akong magsisikap at magbubunga ng mas mahusay na mga gawa. Sasamantalahin ko rin ang pagkakataong ito para pasalamatan ang lahat ng naniniwala sa akin at sumusuporta sa akin. Gustong-gusto niyang sabihin ang pangalan ni Allen, ngunit hindi niya magawa iyon. Hindi niya maipahayag ang kanyang emosyon. Gusto niya itong makita kaagad. Nang makitang humihikbi si Arya sa entablado, ang parangal na ito ay hindi ang pinakamahalagang parangal na natanggap niya, ngunit pinatunayan nito na tama ang kanyang mga pagsisikap at pagpupursige. Ito rin ang nagpaunawa sa kanya kung sino ang huling taong nasa tabi niya. Tanging ang mga nakaranas ng bagyo lamang ang makakaunawa sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Ngumiti si Arya at yumuko na mailuha sa mga mata. Nagkaroon ng palakpakan mula sa audience. Ang gawain ay mahalaga, ngunit kung ang bilog na ito ay naging magulo, kung gayon anong sining ang dapat pag-usapan. Nang matapos ang award ceremony, unti-unting kumalma ang puso ni Arya. Sa hindi kalayuan, sinusundan siya ng mga mata ni Quentin. May namumuong galit sa kanyang puso na hindi mapigilan. Kung hindi dahil kay Arya, bakit siya imbestigahan ng mga organizers? Nang makita ang nakakasilaw na anyo ni Arya sa entablado, mas gusto niya itong makuha. Ang kagandahan ni Arya ay hindi isang bagay na maihahambing ni Caroline,
ang uri ng munting artista. Gayunpaman, maaari niyang gawin ang lahat kay Arya ngayon. Kakapanalo pa lang niya ng award na ito at masyadong nakakapansin. Umuso siya at lumabas ng venue. Gusto niyang pumunta sa ospital para makita ang sitwasyon ni Caroline. Hindi niya hahayaang ilantad nito ang kanilang relasyon. Nang matapos si Arya, lumabas siya sa gilid ng pinto. Nakalagkad ang palda niya sa lupa pero wala siyang pakialam. Napatingin siya sa lalaki sa kalsada sa hindi kalayuan at mumiti. Alam niyang tiyak na darating siya. Allen. Umalis ang ibang mga artista sa main entrance. Hindi siya nag-aalala na makita siya. Hindi niya napigilang tumakbo palapit sa kanya at isigaw ang pangalan nito. Congratulations, lumapit si Allen at niyakap si Arya. Magkalapit silang dalawa lalo na sa gabi. Ibinuka niya ang kanyang bibig. Ang dami niyang gustong sabihin bilang isang libro. Ngunit sa pagtitig sa mukha nito, bigla siyang ayaw gumamit ng mga salita para ipahayag ang kanyang nararamdaman. Para bang naintindihan niya ang sinabi nito. Dinala siya ni Allen sa kotse. Umuwi na tayo. Umiti si Arya at nagtago sa kanyang mga bisig. Sobrang miss na kita. Bulong niya sa tenga niya. Binuhat siya ni Allen palabas ng sasakyan at pumasok sa villa. Ikinawit niya ang kanyang mga braso sa liig ni Allen at inalok siya ng mainit na labi. Magkayakap ng mahigpit ang dalawa at sinindihan ang matamis na gabi na may mainit na temperatura. Hanggang sa 10 oras na ng gabi ay natapos ang nalalabing damdamin. Magkasama silang nakaupo sa balcony at tumingala sa kalangitan sa gabi. Ang award na ito ay hindi mo inayos, tama? Itinaas ni Arya ang kanyang lieg sa paghihinala at tiningnang mabuti ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kapangyarihan ay lampas sa kanyang imahinasyon. Hindi mahirap mag-set up ng award na mag-isa, pero kung nagpadala si Allen ng isang tao para magtatag ng isang relasyon, mas gugustuhin niyang hindi tanggapin ang award na ito. Hindi, alam kong hindi mo gusto na ginagawa ko ito. Hinaplos ng palad ni Allen ang likod ni Arya. Bagamat hindi pa sila matagal na magkakilala, alam na alam niya ang mga kagustuhan at katigasan ng ulo nito. Bahagyang umangat ang manipis niyang labi at nilapitan si Arya. Anong klaseng reward ang gusto mo ngayong gabi? Pwede ba akong magkaroon ng kahit ano? Umiti si Arya ng nakakaloko at hinawakan ang mukha gamit ang kanyang mga daliri. Gusto kong samahan ako ng lalaking ito sa harapan ko habang buhay. Napatingin si Allen sa kanya. Mababanaag ang ngiti ni Arya sa madilim niyang mga mata. Sinayang mo ang isang pagkakataon dahil sa iyo na ang lalaking ito. Sa ICU ward ng United Hospital. Nakahiga si Caroline sa hospital bed. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Katabi niya ang manager niyang si Kaiden. Napatigil ang mga reporter sa labas ng pinto. Hinaharangan nila ang pinto, gustong makakuha ng unang balita. Caroline, gising ka na. Nakita ni Kaiden na iminulat niya ang kanyang mga mata at agad na pumunta sa kama. Paano na? Gumaan na ba ang pakiramdam mo? Tumingin sa kanya si Caroline at unti-unting inalala ang nangyari kagabi, tapos na ba ang award ceremony? Tapos na ang lahat. Magpahinga ka ng mabuti. Napabuntong hininga si Kaiden. Pinagmamasdan niya si Caroline hanggang ngayon at ayaw niyang saktan nito ang sarili niya ng ganito. Sa huli, natalo pa rin ako kay Arya. Nanginginig ang mga kamay ni Caroline habang nakahawak sa bedsheet. Kumalat ang galit sa kanyang mga mata. Dapat may tao sa likod niya na tutulong sa kanya. Talagang sinira niya ang record ng Golden Spear Movie Festival at nakuha ang Best Contribution Award. Ano ang kontribusyon niya? Ginawa ng pera ang lahat. Ano? Agad na nagliwanag ang isip ni Caroline. Hindi niya inaasahan na si Arya talaga. Napabuntong hininga si Caroline, ayusin na pumasok ang ilang pamilyar na reporter at interviewin ako. Nasa akin ang mga recording at larawan ng mga lihim na negosasyon ni Daniel at Quentin. Siguradong may kaugnayan si Arya sa award na ito kay Quentin. Kahit hindi, kakalagkarin ko siya kasama ko. Hindi. Agad namang tinanggihan ni Kaiden ang ideya ni Caroline. Ang katotohanan na siya ay hinirang ay nasa ilalim na ng investigasyon. Wala silang anumang matibay na ebidensya ngayon.
Hanggat iginiit ni Caroline na hindi niya kilala si Quentin, may puwang pa rin para sa negosasyon sa hinaharap. Ngunit kung talagang gagawin nila ito, upo siya at hahayaan na makumpirma ang mga tsismis tungkol sa relasyon nila ni Quentin. Sa oras na iyon, hindi ito magiging madali upang tapusin ito. Kung sinira ni Iku ang kanyang kontrata dahil sa bagyong ito, tutulungan kitang magsalita tungkol sa ibang kumpanya. Huwag kang mag-alala, hindi kita bibitawan. Anong silbi? Hindi na ako bata. Kakayanin ko pa ang ilang taon na pagsubok. Saka hindi naman ako papakawalan ni Quentin. Alam niyang may picture ako na kasama ko siyang natutulog. Pagdating niya para takutin ako, huli na ang lahat. Kailangan kong samantalahin ang pagkakataon. Caroline, ikaw. Hindi alam ni Kaiden kung paano siya hikayatin. Masasabi lang niya, hahanap muna ako ng ilang pamilyar na reporter. Huwag kang mabalisa. Maglaan ka ng oras. Walang masyadong babaeng bida tulad ni Arya na nag-comeback, kaya tiyak na maraming media ang nanonood sa kanya. Bagamat lubhang mapanganib ang plano ni Caroline, ito lamang ang tanging daan na maaari niyang tahakin ngayon. Gumastos si Kaiden ng pera para suhulan ang 2 media reporter at nag-ayos ng isang espesyal na panayam para kay Caroline. Noong hapong iyon, lumabas ang napakalaking balita sa hot search list. Movie queen ba ito o pagkatapos ng pagtulog? Ilang lalaki ang sumusuporta sa kanya ng hakbang-hakbang. Nalantad na ang deal. May motibo at katotohanan. Ang headline at balita sa mga pangunahing website ng media ay tungkol sa Golden Spear Award at Arya. Ang usapin ng kanyang pagkapanalo sa Best Contribution Award ay pinalaki hanggang sa puntong naiulat. Sinisiraan pa nito ang karakter ni Arya sa nilalaman. It was her who pointed out that the person who had affair with the judges is not Caroline. May picture pa siyang naglalakad sa red carpet kasama si Quentin noong gabing iyon. Bumaha ang mga negatibong balita. Si Arya ay itinulak sa tuktok ng alon. Ang Brilliant Entertainment ay nakita bilang isang third-rate na workshop na umaasa sa hindi nakasulat na mga panuntunan upang ipromote ang mga bituin sa pelikula. Ang hindi kilalang judge na iyon ay nagsimula na ring kainin ng mga netizens. Nawala ang lahat dahil sa subversibong sitwasyong ito. Originally, sunod-sunod na nag-post ng mga thread ang mga netizens na natuwa dahil nanalo si Arya sa award na nagtatanong kung masyadong magaling umarte si Arya. Napaluha siya sa kama ng Golden Spear Movie Festival judge. Bilang kasalukuyang presidente ng Brilliant Entertainment, malapit nang sirain ng mga reporter ang telepono ni Daniel. Nakaupo siya sa opisina at galit na galit. Dalhin mo agad si Caroline. Gumamit talaga ang kalapating iyon ng napakasamang pamamaraan para pilitin siya at i-drag ang lahat sa tubig. Ang mga larawan at recording na iyon ay naglantad sa kanyang pakikitungo kay Quentin. Ngayon, nakita na ng lahat sa Brilliant Entertainment ang kanyang totoong mukha. Sinabi ng ospital na siya ay nakalabas na sa ospital at wala nang matagpuan. Sagot ng sekretarya. Kung gayon, hanapin mo siya. Kahit anong halaga ang kailangan mong bayaran, hanapin mo siya para sa akin. Napaungol si Daniel sa galit. Caroline, maghintay ka lang. Ginamit ni Daniel ang lahat ng kanyang koneksyon sa industriya at sa wakas ay natagpuan niya si Caroline sa pamamagitan ng 2 reporter na nag-interview kay Caroline. Caroline, lumabas ka. Patuloy siyang kumakatok sa pinto at sumigaw na parang baliw. Napilitan siyang pumasok sa isang sulok at hindi siya mabitawan. Director Daniel, umalis ka na. Wala si Caroline dito. Pinilit ni Kaiden na buksan ang pinto. Magwala. Pumasok si Daniel at nakita niya si Caroline na nakaupo sa sofa. Puno ng panghahamak at pagmamalaki ang mukha niya. Huminga siya ng malalim at sinuntok ang pader. Sabihin mo sa akin, bakit mo ginawa ito? Pinilit mo ako. Nung nahimatay ako, nanalo talaga si Arya ng premyo. Anong karapatan niyang tapakan ang ulo ko? Inihagis ni Caroline sa lupa ang mga larawan ng deal ni na Daniel at Quentin. Alam ko kung bakit ka pumunta sa akin. Hindi ba ito lahat? Kunin mo. Anyway, marami pa naman ako. Asawa. Hinampas ni Daniel ang kamay ni Caroline. Ang kanyang galit ay wala sa kontrol. Matapos hampasin si Caroline, nagising siya. Paano ka naging madumi para sa award ng movie queen? Dumi ako.
Ha, nung natutulog ka sa akin, bakit hindi mo ako nakitang madumi? Ngayong nagpalaglag ako at buong gabing walang malay sa ospital, nagsimula kang hindi nagustuhan. Tumingin sa kanya si Daniel at tumahimik. Hindi niya akalain na uunlad ang mga bagay hanggang sa yugtong ito. Kung hindi siya nakipaghiwalay kay Arya at nakipag-ugnay kay Caroline, marahil ay wala sa mga ito ang nangyari. Baka matagal na siyang naging manugang ng Morrison family. Sa puntong ito, sino ang masisisi niya? Ito ay dahil siya ay masyadong matakaw at naisip na may tunay na pag-ibig sa pagitan nila ni Caroline, ngunit sa huli siya ay itinulak sa bangin. Tandaan mo, kung wala akong paraan, hindi ka rin magkakaroon ng magandang buhay. Binigyan siya ni Daniel ng huling tingin, sinara ang pinto at umalis. Sa bagay na ito, ang higit na nasaktan ay hindi siya, kundi si Arya. Siya ay malinaw na walang ginawa, ngunit sinisiraan ng media bilang isang kalapating mababa ang lipad na umaasa sa kanyang katawan upang bumangon. Sunod-sunod na humihitit ng sigarilyo si Daniel. Sa huli, nag-ipon siya ng lakas ng loob na ideal ang numero ni Arya.